Makalipas ang ilang oras ay dumating na sila sa city at sinabi ni Kim sa Silver Lily na mag-enjoy lang sila at ituring na bakasyon ang susunod na 10 araw. Wala naman daw mangyayaring masama dahil kahit ano ang kanilang gawin ay wala namang makakaalala nito pag bumalik sila sa nakaraan. Pumasok sila sa isang teatro at sinalubong sila ng bantay doon at tinanong kung ano ang may paglilingkod nito sa kanila. Sinabi ni Raviel sa kanya na gusto daw nitong gamitin ang buong lugar at kailangan niya ng 6 na grupo ng mga aktor. Sinabi nito sa ating bida na matagal na daw niyang gustong pag-artehin ng sabay-sabay ang maraming aktor sa isang teatro at iba ang ginagawa ng bawat isa. Natawa naman si Kim at sinabi na wala siyang maiintindihan doon dahil sa sobrang gulo ng kalalabasan nito. Habang nanunood ay natatawang sinabi ng Silver Lily na iyon nga ang kanyang dahilan kung bakit niya iyon gustong makita. Pagkatapos noon ay dumiretso din sila sa isang pasugalan at tinaya ang lahat ng kanilang pera bago umuwi. Nang matapos na ang kanilang araw ay makikita natin na magkatabi na sila sa kama at tinanong ng ating bida kay Raviel kung masaya ba siya. Niyakap nito ng mahigpit si Kim at sinabi na sobrang saya niya at iyon daw ata ang unang beses na nag-enjoy siya nang walang iniisip. Sinabi naman ng bida na sobrang saya din niya at lalo patuloy tumaas ang kanyang immersion rate. Tinanong naman siya ng Silver Lily kung ano iyon at pinaliwanag nito na iyon daw ang numerong nagsasabi kung nagiging siya na ang butler na totoong nakatira sa mundong iyon. Sinabi pa ni Kim na tumataas ito kahit sabihin lang ni Raviel ang kanyang pangalan, hawakan ng pisgi, o magkatabi ng parang ginagawa nila ngayon. Tinanong naman ng babae kung ano ang mangyayari sa kanya kung maging 100% ang immersion at sinabi lang ni Kim na hindi na muna nila ito kailangan pag-usapan ngayon at pinatay na ang ilaw at sinabing mag-focus muna sila sa isa't isa at pagkagising nila sa umaga ay wala pa rin silang ibang ginawa kundi ang magsaya at ginawa nila ito araw-araw hanggang sa pang-10. Sa huling araw ay umupo lang sila sa isang fountain at pinag-usapan kung gaano sila naging mga walang kwentang tao nung mga nakaraang araw. Huminga naman ng malalim ang ating bida at tinanong kay Raviel kung naaalala ba nito ang kanilang pinag-usapan sa karuwahe bago sila pumunta sa city. Gusto daw nito na tuparin na ng Silver Lily ang pangako nitong pagkakatiwalaan niya ang ating bida pag sinabi niya ito sa kanya. Napansin naman agad ni Raviel na merong binabalak si Kim kaya tinanong nito sa kanya kung ano ang kanyang plano. Sinabi ng bida na simula daw sa oras na iyon ay patatasin na niya ang kanyang immersion papunta sa 99% at hindi daw niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya pero kailangan niyang maging isang totoong karakter na galing sa mundong iyon. Hindi naman masyadong malinaw sa Silver Lily kung bakit niya iyon gagawin kaya tinanong pa niya ito at sinabi lang ni Kim na hanggang doon lang ang pwede nitong sabihin sa ngayon. Tumayo na ang babae at sinabi nito sa ating bida na sabihin lang niya kung ano ang kailangan niyang gawin at gagawin daw niya ito para sa kanyang mahal. Kailangan daw nilang bumalik ulit sa unang araw ng kanilang pagkikita at tumakas ulit pero papunta lang sa kwarto ng Silver Lily. Pagkapasok nila doon ay tinanong ni Raviel si Kim kung ano pa ang kailangan niyang gawin. Nagulat ito nung inabot sa kanya ng ating bida ang isang lubad at sinabing atali nito ang kanyang mga kamay sa upuan. Habang nakatali ay inisip nito na masyadong magulo ang storya dahil sa tingin ni Kim ay merong gusto ang butler sa dalawang babae. Gusto ng dalawang babae ang prince, gusto ni Sylvia ang prince at ang butler, at ngayon naman ay pinagsabay ni Raviel ang prince at ang butler. Dahil daw doon kaya niya naisip ang kanyang plano at sinabi nito sa Silver Lily na dalhin sa kanyang harapan ang salamin para maman kung siya pa rin ba si Kim Gongjo. Pinalapit na ng ating bida si Raviel sa kanyang harapan at sinabi nito na halikan siya nito nang walang tigil at lalo pa niyang palalimin ang nararamdaman sa kanya ni Kim. Pag lumagpas daw ang kanyang immersion rate ng 90 at malapit na sa 100% ay kailangan niyang patayin ang ating bida gamit ang sarili niyang mga kamay. Hindi makapaniwala ang Silver Lily sa sinabi ng ating bida pero sinabi nito na sigurado siya na alam ni Raviel ang kanyang plano dahil bumabalik din siya sa nakaraan. Sinabi naman sa kanya ng babae na delikado ang kanyang gagawin at para daw itong sugal. Sinabi naman ni Kim na nanalo na sila sa isa nilang sugal nung sinubukan nilang mamatay ng sabay kaya magiging okay lang daw ito. Gusto daw niyang magtiwala pero meron silang malaking problema dahil pag ginawa daw iyon ni Raviel ay babalik sila sa nakaraan pero hindi na niya maaalala ang ating bida.
Ngumiti lang siya sa harap ng Silver Lily at sinabi na kailangan niya lang ibigay ang lahat ng kanyang tiwala sa ating bida kagaya ng kanyang pinanggako at gagawin daw nito ang lahat para hindi iyon mangyari. Wala naman ang nagawa doon ang babae at sinabing dahil siya naman daw ang unang walang kwentang tao na minahal ni Kim ay siya na rin daw ang huling walang kwentang tao na mamahalin ni Raviel. Hinalikan na nito ang ating bida at makikita natin na tumaas na unti-unti ang kanyang immersion. Habang patuloy lang sila ay inisip ng ating bida na sa huli nilang subok bago sila bumalik sa nakaraan ni Raviel ay kakaiba ang nangyari sa Inquisitor. Kaya daw nag-iiba ang kanyang itsura ay dahil sa kanyang holy technique at sigurado siya na walang ganang skill ang Golden Cup. Napagtanto ng ating bida na kahit umabot ang immersion ng Inquisitor ng 100% ay nasa kanya pa rin ang kanyang mga skill dahil nagawa nitong mabago ng tuluyan ang kanyang itsura. Habang tumataas lalo ang immersion ng ating bida ay dahan-dahan nang nawawala ang kanyang mga alaala. Makalipas ang ilang oras ay tumigil na ang Silver Lily sa paghalik kay Kim at tinanong niya kung ayos lang ba ito. Hindi na nito tinawag ang Silver Lily sa kanyang pangalan at nalilito lang nitong tinanong kung kanidnap ba siya ng Duchess. Kahit daw pakapangyarihan ng kanilang pamilya ay hindi ito pwedeng gawin ng babae dahil lang daw galit siya sa Golden Cup. Alam naman na ni Raviel na wala na sa tamang pag-iisip ang kanyang mahal kaya hindi na nito tinanong ang butler. Nagulat ang lalaki dahil sinabi ng Silver Lily na akala daw niya ay hindi siya masasaktan pag nangyari iyon dahil wala ang puso niya sa kanyang katawan pero grabe daw ang sakit. Tinupad na nito ang pinanggako niya sa ating bida at pinatay na ang butler at sinabi niya dito na hihintayin niyang bumalik sa kanya ang kanyang Kim Gongja at hinalikan na ito sa huling pagkakataon. Babalik na sana siya ng 24 oras dahil sa kanyang skill pero merong error na nakita ang tower sa nangyari. Ang taong namatay daw ay hindi ang taong may-ari ng skill na gumana. Dahil hindi alam ng tower ang kanilang gagawin kaya tinawag ulit nito ang 6 Pillars of All Life para pag-usapan ang gagawin. Nakatayo na ang ating bida sa harap ng mga pillars at tinanong ng isa sa kanya kung sinadya ba niyang mamatay pagkatapos niyang maging isang karakter sa ibang mundo para lang bumalik ng 24 oras sa katawan ng tunay na butler. Seryoso naman nitong sinabi sa lahat na iyon nga ang kanyang ginawa at kung pwede daw ay ibalik na nila siya kung saan bago mag-umpisa ang walang hanggang 10 araw ng mundong iyon. Hindi naman natuwa ang ibang mga pillar sa sinabi ng ating bida kaya sinigawan siya nito at sinabing wala siyang modo. Sinabi naman ng isa sa King of Death na sobrang tagal na daw nung nagtipon ang lahat ng mga pillar ng pangalawang beses para sa isang tao at ang huli daw ay dahil sa Constellation Killer. Napansin din daw nito na habang tumatagal ay lumalakas ang koneksyon ng dalawang pasaway na taong iyon sa isa't isa at inisip kung dahil daw ba iyon sa kapalaran. Nagulat naman si Kim nung narinig niya ang isang pamilyar na boses at sinabi nito na naguguluhan daw ito. Kung ang immersion rate daw niya ay 100% ay ibabalik lang nila siya sa katawan ng butler ng 24 oras at kung mababa naman daw sa 70% ay ibabalik lang siya bilang ang King of Death. Siya ay ang master ng tower at sinabi nito na hindi daw siya sigurado kung ano ang kanyang gagawin. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na naniniwala daw siya na kailangan siyang bumalik sa pananaw ng totoong butler. Sinabi naman sa kanya ng tower master na kailangan siyang kumbinsihin ni Kim at sinabi nito na unang-una ay lamang ang numero ng immersion, 79% daw ang immersion niya nung siya ang namatay at 1 puntos na lang ang kailangan para maging butler kumpara sa 70% na sinabi niya. Tama naman daw ang sinabi ng King of Death pero ang skill na Returner's Winding Clock ay kanyang skill at ang pwede lang gumamit noon ay ang may-ari. Napaisip naman ng ating bida dahil may punto nga naman ang Tower Master pero sinabi nito na kailangan din nilang isipin ang butler. Sa buong panahon daw na nandoon sila sa Sormaywin Academy ay pilit nilalabanan ng butler si Kim para mabawi ang kanyang katawan at bandang huli ay nagawa din niya ito. Patas daw siyang nilabanan nito at nanalo at parang sa Inquisitor din daw iyon dahil kahit tuluyan na siyang naging si Sylvia ay nagamit pa rin nito ang kanyang holy technique. Sumang-ayon naman sa kanya ang Tower Master at sinabing parang ganun din daw ang nangyari sa kanya dahil patas siyang nanalo sa Flame Emperor at ginawa na niyang sa kanya ang skill nito. Nung nakuha daw niya ang skill ni Yusuha ay nagtaka ang mga pillars kung paano maglalaban ang dalawang immortal na nakakabalik sa nakaraan at hindi nila naisip na babalik si Kim sa panahong hindi pa ito nakukuha ng Flame Emperor. Pwede naman daw siyang umiwas na lang at mamuhay ng tahimik kaya tinanong nito kung bakit pa niya ginawa ang lahat ng iyon para lang mapatay ang Flame Emperor.
Sumagot naman ang isang pillar at sinabi nito na ang sa tingin niya ay dahil ito sa revenge. Sinabi naman ng isang pillar na mabuti daw ang puso ng ating bida kaya ginawa niya iyon dahil sa kanyang sense of justice. Nagsalita din ang isa at sinabing hindi iyon tungkol sa mabuti o masamang ugali ni Kim dahil iyon lang daw ang nag-iisang paraang para matalo ang Flame Emperor at alam iyon ng King of Death. Sumang-ayon naman doon ang Tower Master at sinabing sa bawat ginagawa ng ating bida ay naghahanap siya ng paraan para makuha ang pinakamagandang kalalabasan. Nagsalita naman na ulit si Kim at sinabi nito na wala naman talaga siyang maling ginawa at ang may kasalanan daw nito ay ang Tower at ang Tower Master dahil hindi niya ito napansin at hindi niya alam na may ganong problema pala doon. Sumang-ayon naman sa kanyang sinabi ang Tower Master at tinanong kung ano ang gusto niyang mangyari. Dahil siya daw ang biktima ay kailangan niyang bumawi sa ating bida at dahil nakita niya ang isang problema sa tower ay kailangan din niya ng reward para doon. Hindi naman natuwa ang ibang mga pillar sa sinabi ng King of Death kaya nagalit ang mga ito at sinubukan pang saktan si Kim. Bigla namang tumahimik ang lahat dahil pinatigil sila ng Tower Master at sinabing kailangan niyang mag-isip. Hindi daw siya makapaniwala na ang sa tingin ni Kim ay kailangang bumawi sa kanya ng Tower Master at kailangan pa ng reward. Tinanong nito kung bakit naman niya iyon gagawin at pwede naman daw siya nitong hindi na lang pansinin. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na lagi niyang sinusuportahan ang lahat ng mga hunters. Kahit siya daw ang pinakamakapangyarihang nilalang sa tower ay hindi niya minaliit o kinutya ang kahit na sino at itulak sila kung saan ang gusto ng Tower Master. Kahit daw gusto ng iba na mamuhay lang habang buhay sa floor 1 ay okay lang sa kanya at ang mga gusto namang akyatin ito ay sinusuportahan niya. Alam daw ni Kim na siya ay mabuti at hindi siya nakikialam sa kanilang mga desisyon dahil nirerespeto niya ang kanilang kalayaan. Matagal na daw niya itong gustong sabihin sa Tower Master pero hindi niya ito nasabi nung huli silang nagkita kaya seryoso siyang nagpasalamat para sa lahat ng kanyang ginawa. Sinabi naman nito na isa lamang siyang salamin kaya kung nakikita ng ating bida na mabuti ang Tower Master ay dahil ito sa mabuti niyang kalooban. Tinanong na nito ang King of Death kung ano ang gusto niya para makabawi ito sa kanya at sinabi ni Kim na gusto niyang bumalik sa nakaraan ng totoong katawan ng butler. Pagkatapos noon ay tinanong din niya kung ano namang reward ang gusto nitong makuha at nahihiyang sinabi ng bida na gusto niyang manatili sa kanyang mahal ang lahat ng memorya nito. Sinabi sa kanya ng Tower Master na sigurado ba siya sa kanyang gusto dahil kaya niyang gawin ang lahat at pwede niyang baguhin at palakasin ang mga skill ng King of Death. Yumuko lang ito sa harap ng mga pillar at sinabing wala na siyang ibang kailangan kundi ang makasama ang taong mahal niya. Dahil doon ay binalik na sa kanya ang 79% na immersion at babalik na din siya sa nakaraan ng butler. Pagkadilat ng kanyang mga mata ay bumungad agad sa kanya ang golden cup at sinabi nito na nagising na din siya sa wakas. Pagkagaling daw niya sa kanilang dinner ng prince ay hindi niya inaasahang babalik siya doon nang natutulog ang kanyang butler nang nakaupo. Sinabi ni Sylvia na kasalanan daw ang pagtulog ng isang butler sa harap ng kanilang mga amo pero papayagan daw niya iyon dahil cute daw ito pag natutulog. Napansin naman nito ang itsura ng lalaki at tinanong kung nanaginip ba ito ng hindi maganda dahil para daw siyang maiiyak. Habang nahihilo pa rin at hindi masyadong alam ang nangyayari ay tinanong ng butler sa Golden Cup kung ayos lang ba ang kanilang lakad ng prince at sinabi nito na sobrang saya daw. Habang kumakan daw sa kantin ng academy ay tumayo na lang ito sa gitna at binigyan siya ng isang blue coral ring. Sobrang sakit pa rin ng ulo ng butler at hindi niya alam kung ano ang nangyari pero bigla na lang niyang binanggit ang pangalang Raviel. Bigla namang nagulat doon si Sylvia at sinabing kahit silang dalawa lang daw ang nandoon ay hindi niya pwedeng sabihin ng basta-basta ang pangalan ng Duchess dahil mapapahamak daw siya. Sinusubukan siyang kausapin ng Sword Emperor at ni Shiny pero hindi niya ito naiintindihan kaya tinanong nito sa Golden Cup kung naririnig din daw ba niya ang mga nagsasalita. Tinanong ng babae kung ano ang ibig sabihin ng kanyang butler at sinabi nito na hindi din siya sigurado pero parang may naririnig daw siyang sumisigaw sa kanyang tenga. Bigla naman itong tumayo at nagpaalam kay Sylvia na magpapahangin lang daw muna siya sa labas. Habang naglalakad ay iniisip niya na kailangan na daw niyang bumalik sa Golden Cup pero hindi niya mapigilan ang kanyang katawan. Pinakita din na ito pala ang panahon bago gawin ni Raviel ang hiling sa espada na nagdulot ng kanyang curse. Bigla na lang siyang pumasok sa isang kwarto at makikita natin na nakaupo doon ang Silver Lily at sinabi nito sa butler na kanina pa niya ito hinihintay.
Tumayo ito at lumapit sa nakatakip na salamin at sinabi sa butler na parang meron siyang problema. Sobrang dali daw basahin ng ekspresyon sa kanyang mukha at alam agad ni Raviel na ito ang kanyang unang beses. Nanghingi naman ng tawad sa kanya ang lalaki dahil hindi daw niya alam kung ano ang kanyang ibig sabihin at tinawag siya nitong Duchess at tinaong kung panaginip ba ang nangyayari sa kanila ngayon. Tumingin naman sa kanya ng masama si Raviel at sinabing wag na niyang uulitin na tawaging Duchess ang babae kahit kailan. Pagkatapos noon ay humarap silang dalawa sa salamin at tinanong sa kanya ng Silver Lily kung ano kanyang nakikita. Sinabi ng butler na nakikita daw niya na nakatayo silang dalawa sa harap noon pero bigla na lang sumakit ng sobra ang kanyang ulo. Habang tinatanong pa rin siya ni Raviel ay narinig na naman niya ang boses ng Sword Emperor at ni Shiny pero hindi pa rin niya ito maintindihan. Makalipas ang ilang sandali ay sumagot na din ito at sinabing meron daw siyang mga nakikitang salita pero hindi ito kumpleto. Sinabi ng butler kay Raviel na wala talaga siyang alam sa nangyayari at tinanong kung ano ba talaga ang gusto niya. Bigla namang sinabi ng Silver Lily sa malambing na boses na siya daw ang gusto nito. Tinanong din niya sa butler kung bakit niya inisip na panaginip ito at tinanong kung ano ba ang mga nakita niya na hindi mukhang normal. Sinabi nito na hindi siya masyadong sigurado dahil magugulo ang larawan sa kanyang utak pero ang sigurado niyang nakita ay umiiyak ang Silver Lily habang nakatingin sa kanya. Sinabi din nito na meron ding masakit sa kanyang dibdib pero hindi daw ito galing sa saksak ng babae. Lumapit naman sa kanya ng dahan-dahan si Raviel at hinawakan ang kanyang leeg. Sinakal na nito ang butler at pinaalala ang kanyang sinabi na papatayin siya nito pag sinaktan niya ang puso ng Silver Lily. Pinakita na sa ating bida ng system na namatay na siya at ipapakita na sa kanya ang trauma ni Raviel. Bumalik ito kung saan tinali ng Silver Lily ang ating bida sa upuan at susubukan na nilang pataasin ang kanyang immersion. Pinakita doon ang lahat ng iniisip at nakikita ni Raviel at habang nakatingin ito kay Kim ay inisip nito na delikado itong lalaki. Nung sinabi daw nito sa kanya na siya mismo ang pumatay sa kanya bago siya umabot ng 100% ay nalaman agad ng Silver Lily na gusto niyang kausapin ang tower. Ang mga alaala daw niya kasama ang ating bida ay ang lahat-lahat na sa kanya ngayon kaya kahit magtagumpay si Kim na pigilan si Raviel na saksakin ang kanyang puso para hindi na magumpisa ang paulit-ulit niyang 10 araw ay magiging walang kwenta ang lahat dahil hindi naman niya maaalala ang ating bida. Hinalikan na lang niya ito at inisip na buong puso siyang nagtitiwala sa taong mahal niya. Kakayanin daw nitong kumbinsihin ang tower na bumalik sa nakaraan ng butler. Pero, ang kanilang problema ay pag nakabalik na nga siya ay paano niya pabababin ang kanyang immersion. Nakaisip naman agad ng paraan si Raviel at sinabing kailangan lang niyang patayin ang ating bida. Ang taong nagturo sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kaligayahan. Hindi naman daw talaga niya gustong patayin si Kim pero dahil sa sakit na mararamdaman niya dahil doon ay magiging trauma ito ng Silver Lily at makikita ito ng ating bida pag si Raviel mismo ang pumatay sa kanya. Sinaksak na nito ang puso ni Kim at sinabing nandun siya lagi sa puso ni Raviel kahit na ano pa ang mangyari. Hihintayin daw siya nito kahit gaano katagal dahil siya na ang kanyang mahal. Pinakita na ng system na tapos na ang pinakita sa kanyang trauma at damilat na ito nang umiiyak. Tinanong sa kanya ni Sylvia kung ano ang kanyang problema pero tumayo lang ito at sinabing aalis na muna siya at babalik na lang mamaya. Pinuntahan niya ulit si Raviel at sinabi nito sa ating bida na iyon ang kanyang pangalawa. Hinarap niya si Kim sa salamin at tinanong kung ano ang kanyang nakikita pero ang mga nakikita pa lang niya ay ang salitang masters at lovers. Bigla namang may nilabas ang Silver Lily na skill at sinabi nito na bunga daw iyon ng pagsisikap ng kanyang mahal. Iyon ay ang A Certain Returner's Love at pinag-isa na nito ang timeline nilang dalawa at para daw itong kasal ng kanilang oras. Sinabi sa kanya ni Raviel na hindi daw niya nagustuhan na ganun siya nag-propose dahil parang sa pilitan daw ito. Sinakal nito ang ating bida at sinabing hindi daw siya papayag kung hindi si Kim ang mismong magsasabi kaya bumalik na daw siya sa kanya ng buo. Paulit-ulit niyang pinatay ang kanyang mahal para unti-unti na nitong maalala ang lahat ng nangyari at bumalik na siya bilang si Kim Gongja. Makalipas ang napakaraming araw at napakaraming beses na pagpatay sa butler ay nagising na ito isang araw at tumakbo na agad papunta sa Silver Lily. Pagkabukas niya ng pinto ay nakita niya ito agad at sinabi nito kay Kim na sa kawes. Tinawag na din ng ating bida ang Silver Lily sa kanyang pangalan na Raviel at niyakap na nila ng mahigpit ang isa't isa.